Jesus Christ is talking about the Pharisees and the scribes. Dito po mga kapatid, parang kanya pong tinatalakay yung pag-uugali ng maraming mga reliyosong tao. Sinasabi niya po rito, yung mga Pharisees, gusto niya, ganito ang gagawin nyo, gano'n ang gagawin. Nangangaral sila, pero yung kanilang ipinapangaral, hindi naman nila ginagawa. Amen? Nakakalungkot to, di ba, mga kapatid? Parang sinasabi nila, gawin nyo yung mga tinuturo namin, huwag niyong gayahin yung aming mga ginagawa. Yan. At sila po ay magbibigay din ng mga burden. Ibig sabihin na mga pasanin. At sasabihin, ito ang inyong pasanin, ito ang inyong pong gawin, ito ang ganyan-ganyan. Pero sila mismo, mga kapatid, ay hindi naman kumikilos kahit isang daliri, wala na rin ginagalaw para buhatin yung burdens na yan. So sa madaling sabi, dito po, ang ating Panginoon, gusto niyang makita ng multitudes at ng kanyang mga disciples yung naging ugali ng mga Pariseo at mga escriba na sila nga po yung supposed to be religious leader, spiritual leader ng maraming tao. Ayan. Ano po? At sa kanila, sabi nga dito, yung phylacteries, na parang isang kahumpuyan na punong-puno pa mga verses. Kaya mas malapad yung laylayan ng kanilang garment na mas spiritual daw yun. Ganon ang kanila pong paglabas na ipinapakita sa mga tao. Kaya mas malapad yung laylayan ng iyong garment, mas spiritual ka. Hindi naman po ganon talaga ang sinasabi dito. Okay, isa pa dito, ito po mga Pariseo nito, ang gusto nila lagi, nando daw sa uppermost room. Alam niyo po sa mga malalaking labanan ng mga competition ba, baway football, meron tinatawag na VIP room, di ba? Na ano doon sa pinakamataas yan. Yun ang kanilang mga gusto. Hindi po upo ito sa mga ordinaryong upuan. At ang sinasabi po dito sa Bible, mga kapatid, sila po ay dapat mapo doon sa pinaka-cheap seats ng mga sinagogue. Special na upuan po yan. Okay. Pag sila po ay naglalakad sa mga markets, ang gusto nila, ina-address sila ng mga tao na rabbi o tinatawag nga na teacher. Sabi ng Panginoon, hindi ba kayo meron isa lang tayong teacher? For there is one master, even as Christ. And all ye are brethren. So, pinapakita na mas mataas itong mga ito. At hindi lamang po yun, sinabi din dito sa atin ng ating Panginoon, call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Ibig sabihin na hindi po tama tawagin natin ang isang pare na Father. Amen. Amen? Lalong hindi mo siya pwedeng tawagin brother. Bakit? Hindi siya ligtas Paano mo siya magiging brother? Amen? Dapat na tinatawag mo ng brother ay yung kapareho mo ng kaligtasan na tinanggap. Kaya mo siya naging brother. Amen? Kaya hindi mo dapat tinatawag yung mga yun na brother. Ano ang tawag mo sa kanya? Ewan ko. Nakakita kayo ng parin, tawagin nyo, Chong, kung sa Chong. Yan po sinasabi ng ating Panginoon. Ano ba? Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ. But he that is greatest among you shall be your servant. So, dito po, pinapakita ng Panginoon sa atin ang tamang pag-uugali. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga disciples ay nagiging mayabang. Ayaw niya na tayo po ay nagmamataas. Yan ang sabi niya. Kaya sabi sa verse 12 pa, whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Nakita niyo po,
Kaya kung meron po tayo mga accomplishment, hindi natin dapat ipagyabang-yaan na eto ako, itong nagawa ko. Hindi po sabi, nagpakilala na mentras may nagagawa ka, dapat lalo kang nagpapakumbaba at hintayin mo ang Panginoon ang magtaas sa iyo. Kasi pag ikay magtataas sa sarili mong bangko, ang magiging tawag sa iyo, mayabang. Di ba? Pero pag ang Panginoon na magtataas sa iyo, hindi ka na mayabang. Di ba? Kaya po sinasabi dito ng ating Panginoon. Kaya dito po sa chapter 23 alone, meron pong 7 woe na sinabi ang Panginoon dito. Sa verse number 13, ito, woe unto you, scribes and Pharisees. Ano ang tawag niya dito sa scribes and Pharisees? Hypocrites. Napakasakit na salita, pero yun ang ginamit ng Panginoon. Tingnan niya, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go. Sinasabi na mahirap ang makarating sa langit. Mahirap ang makarating sa kaharian ng Diyos. Paano po magiging mahirap? Naglagay na nga ang Diyos ng daan patungo sa langit. Sabi sabihin, mga kapatid, para magang itong mga klase ng mga ngaral na ito, pinahihirap ang paglapit ng tao sa Diyos. Hindi ba yung mga pare ganyan? Na hindi ka pwede mangumunyon hanggat hindi ka nangumpisal. Tama? O, di nagiging mahirap. Hindi ka pwede dumiretso kay Kristo. Kailangan doon ka muna kay Padre. Diba? They are shutting, actually po, yung access natin sa heaven na sinasabing mahirap yan. Pero sabi nga dito, maging sila mismo, hindi naman nakakatiyak ng kanilang kaligtasan. Naaral na kami ng pagkakataon. Doon po bago pa lang akong Christian. Doon po kami sa Paco ng araw, doon sa First Street, doon sa Pambie. Pag Monday po yan, nagja-jogging kami doon. Pupunta pa kami ng Luneta. Nagja-jogging na namin yan mula Paco hanggang doon sa Luneta. So, jogging po kami yan. Tapos meron po simbahan dito sa may Onyx. Na yung pari po doon na naka-assign, nagja-jogging din po doon. So, ang gagawin namin, sasabayan namin yun. Ikot siya dyan, ikot. Ikot din kami. Tapos pag napagod na po kami, hito kami, mamamahinga kami sa isang lugar dyan, tapos magkikwentuhan na papakilala kami na kami ay tagalog din kung saan siya. Tapos ang gagawin po namin mga kapatid, wiwitnessan namin yung pare. Winiwitnessan namin. Alam niyo po ba yung pare, dahil nakita mga siguro, edad ko nun, mga 23 years old pa lang ako nun hindi niya po ako pinakikinggan. At sinasabi niya lagi sa akin, ganun pala ang pagpunta sa langit. Napakadali naman. Sabi naman namin paano po ba ang turo sa inyo kung paano mapunta sa langit? So marami siyang sinabi, ganito, dapat ang gawin mo, ganun, dapat ang gawin mo, ganyan. Napakarami naman. Samantalang sinabi lang ng aming Biblia na ikaw'y tumawag sa Panginoon, ikaw'y maliligtas. Natural, mga kapatid, medyo natatouch yung kanyang ego dahil 10 taon siya nag-aral, samantalang kami ay nasa Bible school pa lang. Di ba? So, makikita po namin na itong mga ganitong klase, pinahihirap ang pagpunta sa langit. Amen? Bakit po? Kaya mahirap sa kanila. Alam niyo po, ang isang lugar na mahirap puntahan, yung hindi mo pa napupuntahan. Right. Tama? Right. Mahirap puntahan kasi hindi mo napupuntahan. Pero pag napuntahan mo na ang isang lugar at meron magpapasama sa iyo, madali na Bakit galing ka na dun Kaya ganun din, mga kapatid, pag ikaw ay mag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, mas madali mong may papaliwanag ang simpleng paraan ng kaligtasan kasi ikaw ay ligtas na. Kaya mahirap, mga kapatid, pag ikaw ay ligtas,
tapos nahihirapan kang ibahagi ang kaligtasan na yung tinanggap sa ibang tao, baka hindi ka paligtas. Amen? Now, so yan sabi ng Panginoon. Tingnan niya, verse number 14. Woe unto you, scribes and Pharisees. Ay na naman, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayers, therefore you shall receive a greater damnation. Now, tingnan niyo po yung sinabi dyan, na in pretense. Ay, kita niyo po, minsan merong mga nananalangin, gusto naglalagay pa ng mga loudspeaker. Di ba? Para medyo po sila, mga kapatid, magkaroon ng para magapoy ang galing niya naman manalangin. Hindi lang po yun, long prayers, ang sabi din eh. Ano ba yung mga long prayers natin? Hindi yung prayer sa paulit-ulit. Na kung ilang beses mo babanggitin ang isang panalangin, isang memoryadong panalangin, na hindi mo naman pa rin nahihingi yung gusto mong hingin sa Panginoon. Di ba? At sabi dito, bakit po yan? Na pretense lamang po, nagkukunwari. Kaya mga kapatid, napakahirap po magkunwari na ikaw ay isang espiritual na mananampalataya kung hindi ka naman talaga espiritual. Amen? Kaya sabi nila, they will receive greater damnation. Na yung balik ng Panginoon niyan, na mas higit kaysa sa ordinaryo. Kaya tawag ng Panginoon sa kanila, hypocrites. Amen? Ano ba? Verse 15, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. Alam niyo po, kilala niyo siguro yung aming kapatid na si Happy. Si Jose Morales. Ewan ko kung bakit naging happy yun. Pero talagang lagi siyang happy. Pag nakausap niyo po yan ng kapatid, hindi na papagod ang bibig nun. Kwento lang ng kwento. At yung mga kwento niya, gusto niya ang kwento niyang nakakatawa. Na hindi pa po yan, actually po yan, ng bata ay tumanggap sa Panginoon, pero hindi ko alam kung talagang ligtas o hindi. Tapos lumayo sa Panginoon. Tapos nakita niya siguro, ang gusto niya maglingkod. Siya po ay nasama doon sa World Youth. Ano ba yan? Kasama nila yung Papa. Naging driver po yan. Kaya yung laging daladala ni Papa na cruise kung saan-saan nagpupunta sa buong Pilipinas po yan. Siya ang driver. Nakalagay doon sa bubungan ng kanyang binagdadrive niya po yan. Natutuwa po siya sa ganun. Natutuwa na ang tingin niya, siya po ay talagang naglilingkod sa Diyos. Pero nung natapos yung Youth Day, yung World Youth na yun, wala. Balik sa mga pag-aadik. Walang naitulong. Sabi-sabihin, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon dito, kung ikaw ay isang mananampalataya at merong nadikit sa iyo na hindi mananampalataya, dapat ikaw ang nakaka-impluwensya sa kanya. Hindi ikaw ang na-impluwensyahan. Halimbawa sa eskwelahan. Alam niyo naman sa eskwelahan, merong mga estudyante, gimmick-gimmick. Dapat, ikaw ang nag-aakay sa kanila sa katotohanan. Hindi yung ikaw ang naaakay nila sa kanilang kalokohan. Alam niyo po? Kaya sabi dito, kasama-sama mo yan. Nag-tackle kayo ng land, ng sea. Pero yung proselyte mo na yan, yung kasama mo na yan, wala pa rin pagbabago. Kung paano mo siya natagpuan, ganun pa rin. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Nang bata ako, meron akong paboritong barbershop. At sa mga barbershop ng araw, mga kapatid, pag ikay naupo sa barbershop, maraming mga picture ng babae dyan, ng mga humutubad. Pero po, kung ganoon din yung mga barbershop na napuntahan nyo.
At nung bata ako, wala akong narinig na kwento ng barbero na hindi malaswa. Lumaki po ako, ganun sa Pasay eh. Na? Sabihin, pag ikay pupunta sa mga ordinaryong barbershop, laging merong kwentong bastos. Ang tanong, pag ikaw ay nagpapagupit sa mga ganon, ano ang gagawin mo? Pigilan sila? At taluan mo dapat ng mga espiritual na kwento? O, kung hindi mo kaya, huwag ka nang bumalik sa barbershop na yan. Di ba? So sa madaling sabi, mga kapatid, dapat tayo po ang nagbabago ng atmosphere ng bawat nagtutumpok-tumpok na mga kwentuhan na hindi maayos. Amen? Pero sa mga scribes at mga Pharisees, okay lang yun. Makikisali pa yung mga yan. Di ba? Okay, ano pa? 16. Woe unto you, ye blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing. But whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Ano naman po ito? Mga blind guides naman. Now, kailangan ba ang isang gusali lagyan ng mga ginto, mga pila? Ano nangyayari? Ninanakaw eh. Ilan na yung nabilitaan, tinanggal ang ulo. Dahil may parting ginto ng ulo, tinanggal ang kamay, dahil yung kamay daw yung ginto, o diba? Ninakaw yung bell doon sa bell tower, kasi antigo. No? Sabi ng ating Panginoon dyan, ano ba ang gusto niya talaga pagandahin? O, naroon na tayo, gusto tayo magpaganda ng gusali ng Panginoon. Pero, ang tunay na church ay yung mga tao. Ang bawat isa sa atin, ang miyembro ng Bible Baptist Church, tayo po yun eh. At kung meron man dapat maging maayos, tayo. Amen? Alam niyo yung mga bulag na ano ba ito, na guide, wala kayo mararating. Nung kami nandoon, sabi, meron po doon kasi sabi Pataya, babayad ka ng 10 baht, iikot po yan sa syudad. Ganun na ang trabaho niya, ikot ng ikot. Parang yung pinaka-jeepney nila yun eh, iikot. So sumakay po kami doon, dahil meron kami pupuntahan na dapat mamamasyal. Tapos meron dalawang parang Indian, mag-ina siguro yun. Nagtatanong, sabi ka sa amin, do you know where is the bus station? Tinanong si Tanel yata. Sabi ko, huwag mo nang tanin yan, huwag mo nang entertain. Mamaya mga luloko yan eh. Kunyari, magtatanong eh. Tapos nakita ko, medyo talaga na naman sila nagtatanong. So tinatanong sa amin kung saan yung bus station. Ang problema, paano namin sila matutulungan? Hindi kami nga, hindi namin alam kung saan yung bus station. Diba? Hanggang meron po ng motorsiklo, minto sa traffic, pinagtanungan sila. Naitulong na rin sila. Kaya nung pagbaba, sabi ko doon sa Magina, sabi ko, we are sorry. We wanted to help you, but we cannot help you. We don't know the bus station. So ano nangyari? Paano ko halimbawa blind guide ako? Sinabi ko, yung bus station ganito. Sumakay kayo ng taxi, pagdating nyo sakay kayo ng jeep, pagdating nyo sakay kayo ng tuktok, at kung sakay dali ng tuktok, doon na kayo. Lalong maliligaw. Amen? So ibig sabihin, mahirap po ikaw ay nagmamagaling kung hindi mo naman talaga alam. Mabuti pa kung hindi mo alam, sabihin mo na lang na hindi mo alam. Right? O nung nagre-register kami doon, binigyan kami ng blue na papel ganon.
May mga number. Sabi ko, ano kaya ito? Itanong kami na tanong. Kaya doon ulit, tinanong niya ako. Hindi rin namin alam. Sabi ko siguro ang pinaka-best sa pagtanungan natin dito, yun nagbigay. So tinanong namin. Sabi ko, oh, that is your water stop. You get a free water. Now, 2 bottle of water per stop. O di alam na namin kung ano yun. Diba? Kaya mga kapatid, tingnan nyo, how can a blind lead a blind? Amen? Kaya mahirap makinig sa isang spiritual leader na kung yung spiritual leader mismo, hindi niya natitiyak kung saan siya pupunta pag siya namatay. Ay, ba niyo po? Oh. Kaya sabi ng Panginoon dyan sa mga yan, woe to you, na ye blind guides, na laging ito sinasabi na tingnan niya, verse number 17, ye fools and blind, for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? And whosoever shall swear by the altar, it is nothing. But whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Ye fools and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? Whosoever therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and him that sitteth thereon. Now, seated thereon. Kaya parang pagkatignan nyo, parang yung crucifix na. Yung crucifix, naging symbol ng Catholicism. Di ba? Amen? Oh. Parang medyo na-magnify masyado po yun. Kaya pag meron parang multo, masamang espiritu, pinananakot sa mga multo ang crucifix. Alam niyo po, saan ka ba mag-swear? O manangako? Doon sa crucifix o yung ipinakot nila doon sa krus na yun? Amen? Kaya yan din ang sinasabi dito. Kahit mag-swear ka doon sa gift, sa gold, silver, o ano yan, sa temple, wala yan eh. Dapat, kung meron ka mang pangako na gagawin at meron kang gustong ipangako dyan, yung nakaupo doon sa trono ng kaharian ng Diyos. Eh, sino po ba yun? Di ba, Panginoon? Kaya sabi, hypocrites kayo. Kaya sabi ng ating Panginoon. Okay, 23 pa ito. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought to be ye to have done, and not to leave the other undone. Now you blind guide, which is straight at the knot, and swallow a camel. So, ano ba ang gagawin mo? Na yung moral law, ceremonial law, kasi parang ito na yung batas na, magbigay ka ng tithe, magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganoon. Pero deep inside mo, mga kapatid, merong palpak. Merong mas dapat binabago. Amen? Kasi tingnan niya, you can attend all of the services ng ating church. Pero ang tanong, nababago ba puso mo? Amen? Nababago ba ang puso at isipan mo? Amen? Apa niyo po yan? Kasi atin naman tayo ng atin, pero ganun pa rin yung pag-uugali natin. Ano ang say-say ng iyong pag-atin? Parang pasok dito, labas doon. Sinabi ng Panginoon ito, dapat ang ginagawa ng isang mananampalataya, tapos ang gagawin mo pa rin, yung gusto mong gawin. Kaya ano ang nangyayari po sa atin? Nasasama tuloy tayo doon sa mga tinatawag ng Panginoon ng mga hipokrito.
Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, ayan, no? Ito pa, verse 25 pa. Woe unto you, scribes and hypocrites, no? Pharisees, hypocrites. For you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Ano yun? Ang labas lang ang maganda, pero ang panloob, puro bulok. Amen? Na paglabas, okay ka, pero pagtalikod, iba ka na. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Kaya sabi, thou blind Pharisees, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Amen? So, ibig sabihin, hindi lang dapat tayo mukhang espiritual. Kailangan espiritual talaga kahit sa panloob natin. Yan, minsan sabi yung mga nagkikwentuhan. Yung mga kwento hindi maganda. Tapos sasabihin ka agad isa, hindi, okay lang ako, hanggang kwento lang ako. Mga kapatid, ito ang lagi niyong tatandaan, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya hindi maaaring hanggang kwento ka lang. Ibig sabihin, kung ano yung kinikwento mo, ganun ka talaga. Ganun ka pa rin. Kaya hindi mo maaaring sabihin, hindi, hanggang kwento na lang yung aking kalokohan. Hindi po. From the abundance of the heart, the mouth speaketh. O, ano pa? Ito ba? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchre, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bone and of all uncleanness. Na para daw nicho, na maganda ang kulay sa labas, pero ang laman, puro bulok na katawan at buto ng tao. Na ano po sinasabi dito ng ating Panginoon? Ang isang tunay na mananampalataya, dapat nakikita loob at labas ng kanyang pagkatao. Loob at labas. Pag sinabi natin loob at labas, hindi lamang ang pagbabago nakikita sa iyo kapag ikay nasa loob ng simbahan tuwing araw ng Linggo at Merkules, kahit po nasa labas ka na, dapat nakikita pa rin si Kristo. Sometimes we are guilty, mga kapatid. Pag walang service, pag Lunes, nag-iiba tayo eh. The way you talk, the way you walk, the way you dress up, mga kapatid, the way you think, bago lahat, nag-iiba eh. Ang tanong ay bakit? Linggo lang ba tayo ligtas? O dapat 24/7, mga ligtas talaga tayo? Amen? Amen? Kaya yan po ang pangaral ng ating Panginoon dito. Meron pa dito isa sa verse 29, woe unto you, scribes and Pharisees, because you build the tombs of the prophets and garnish. Oh, yun. Garnish, di ba yung ginawa kay Pacquiao? Ginarnish lahat yung kanyang ano. The sepulchre of the righteous, and say, if you had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets. Ano, pinaganda nila yung mga libingan ng mga propeta. Sino pumatay doon? Sila. Diba? Parang inayos ka, sige, tutulungan kita, ganyan. Bakit ba siya naghirap? Ikaw ang dahilan. Para ba sabi, palubag loob. Ha? Kaya mga kapatid, yung ganong klase pag-ugali na sinasabi ng Panginoon dito, ugali ng mga hipokrito. Dapat hindi po tayo gano'n. Kapag sinabing hypocrites, kasama po yan sa salitang teatro or theater. Yan po ang kanyang Greek word eh. At alam niyo po ba mga kapatid, yung nagtiteatro,
nag-play sila ng role na hindi naman talaga sila yun. Nagpapalabas lang. Kaya lahat ng sinabi dito ng ating Panginoon sa mga eskriba at mga Pariseo, pawang palabas lamang nila. Amen? Kaya mga kapatid, hindi dapat nakikita sa atin. Sabi ko nga noong araw, pag galit kayo sa akin, mas gusto ko pa yung binumura mo ako sa harapan ko eh. At least alam ko na galit ka. Kesa naman yung lalapit ka sa akin, sasabihin mo, I love you, Pastor. Yung pala may galit ka sa akin. Amen? Amen? Oh, at least alam ko kung paano kita i-approach. Galit ka eh. Kesa naman yung pagkaharap mo, ang amo-amo, pagtalikod mo pala, gusto ka na, di ba? Taktakin sa likod. Hindi po ayos yun eh. Amen? Amen? Oh. Anong tawag ng Panginoon dyan? Hypocrites. Now, sino ba yung naging audience ng Panginoon dyan? Tignan niya, kanina niya sinabi yan. Sabi niya sinabi dito sa verse 1, Then Jesus spake to the multitude and to His disciples. Na gusto ng Panginoon maging aware ang maraming tao, maging ang kanyang mga disipulo kung anong ugali meron ang mga eskriba at ang mga Pariseo. Sino yung mga yon? Religious leader. Amen? Kaya galing na po tayo doon sa mga religious leader natin. Si Oscar Cruz, galit na galit sa wedding. Pero ilang beses po humingi ng donasyon niya na doon po sa pag-vote. Di ba sugal din yun? Sabi sa amin yung dating chairman, si Ephraim, wala pinito na? Dino, di ba? Ayun. Yun po ay ano yun Methodist. Miniting niya kami. Kami mga pastor ng Baptist. Na dahil ang proposal niya, huwag daw harangin namin yung ginagawang entertainment city doon sa may ala Macau, ala Las Vegas. Kaya sabi niya, alam ko naman na ayaw niyo yan. Kaya nga inalisan namin yung salitang casino eh. Nung kapanahonan niya, inalis talaga dahil ang pangalan ng casino na wala na kayo makikita na Casino Pilipino. Inalis niya lahat. Ginawa niya ng pagkor. Ginawa niyang gaming. Hindi niya ginawa yung sugal o gambling. Minitig niya kami, sabi niya gano'n. Alam ko naman kayo mga pastor, ayaw nyo ng sugal. Kaya nga pinalitan ko ng gaming. Ayaw nyo ng casino. Kaya nilagyan ko, pagkur na lang. Gano'n ang sabi niya. Tapos pinaliwanag niya na dito sa pagkur, malaking benepisyo ang naibibigay. Magkano ang nagiging revenue nito na ibinibigay sa ating bansa. Hindi lang yan. Ang mga empleyado namin pag nagkasakit, sinusundo ng ambulansya sa mga bahay, dadalhin sa ospital. At pag magaling na, ibabalik ulit ng ambulansya sa kanilang mga bahay. Ganon. Sabi, tinaas niya yung mga sahod ng mga empleyado. Sabi namin sugal pa rin yan eh. Bakit? Sino ba ang mga Pilipinong kaya magpatalo ng 100 milyon sa sugal? Sabi nila lang, ay ba't nabubuhay ang mga sugalan? Di ba dahil sa mga inchik, dahil sa mga dayo? Di ang mga dayo na yan. Kunin natin yung pera niya mga yan. Ganun na sabi niya. Pero ang punto pa rin po doon, sugal pa rin. Tapos sinabi niya daw sa punto, sabi niya, tataka lang kayo na ako diyan sa inyong mga grupo ng Baptist. Wala ni isa pa man sa inyo na lumapit sa amin para humingi ng pondo sa mga gawain.